Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Dagupan, Pangasinan 911 at Emergency Response Command Center, formal na binuksan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Sarah Cayabyab. Dinauluan ng Pangasinan Governor Ramon Gico III so formalya in pangibukas na sa Pangasinan 911 Tanwan Response Command Center at Pangasinan Safety and Emergency Response Command Control and Communication Center. Iya at inletnag dadyad compound na sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Nan pasalamat sa gobernador at Aminia Akaiba dasan Aminia nan suporta pian nagawaan sa sayan proyekto. Ayan abitlan Pangasinan 911 at sa kaya emergency hotline number ang makatulong ed ma-plus ya pangisabiya tulong na sari wala udloy unong ed agawan krimen, aksidente, kalamidad san aromniran emergency cases. Kabiyangan to niya so inpanpirmada na sa kaya memorandum of agreement na sa provincial government at sa Office of the Civil Defense Regional Office 1 yan nakaiba day sa luyag yad pangipakabat ed saray emergency tan non-emergency cases untan met ed saray nanduruman aktibidad pian napansan siya so kaoksoyan tan pakaliktar na tutuo at intiron luyag na Pangasinan. Malalapod Radyo Pilipinas Dagupan, siya si Sarah Cayabyab para at Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Sarah. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Dumako naman tayo sa Bontoc. Pangkalahatang maayos ang pagbubukas ng klase para sa school year 2023-2024 sa Mountain Province. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balyo. Naurnos ti panaglukat ti klase kadagiti eskwelaan dito'y Mountain Province. Daytoy katsigon ken ni Sonia Batnag iti Mountain Province Schools Division Office itin sayang katda nga monitoring iti panagrugiti school year 2023 to 2024. Sigon mat ken ni Bontoc Schools District Supervisor Nestor Murareng awan tinakita da aparikot maipanggap kadagiti classrooms ken pasilidad iti Bontoc Central School amay sa akadakkelan nga eskwelaan ti distrito. Ti may sala nga issue kunana ket tinaladaw a panag-enroll ti dadduma nga ubing. Maipanggap mat iti panakaikat dagiti learning materials nakita ti Radyo Pilipinas ti panakaipaskil lata dagiti dadduma a posters ti numbers, alphabets ken dadduma pay iti uneg ti kindergarten ken primary grades. Inlawlawag ni Murareng nga para iti primary grades saan nga inikat dagiti teachers ti learning materials nga importante iti panag-adal dagiti ubing. Kadagiti intermediate grades na ikat dagiti posters agraman mula iti uneg ti classrooms. Nait sa damag narpos na DZRA Bontoc. Saon ang Donna Kawis Balyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bontoc. Dumako naman tayo sa Tabuk. ROTC students ng Tabuk City, Kalinga, nagkaisa sa blood donation program. Ang detalye ng balitang ito mula kay Renzi Roaquin. Pito gasot nga ROTC students manipod na dumaduma nga kolehiyo kan universidad dito'y probinsya ti Kalinga, partikular dito siyudad ti Tabuk, iti nagkaisa tapno idauluan iti blood donation program. Iti aktibidad kat nagkaisaan nga inpatumpal iti kano lang iti Reserve Command ti Philippine Army, Provincial Health Office, City Health Office, Provincial Association of Philippine Medical Technologies ken One Kalinga Blood. Naarami iti bloodletting ken promotion iti blood donation kat dagiti ROTC students iti talo nga colleges ken maysa universidad iti Kalinga State University iti nagdonar iti dara. Inbaga ni Dr. Sandra Dopali,
blood program coordinator iti Provincial Health Office nga adu iti imay nga ROTC students ngem saan nga amin kat potential blood donors ngem napakaamonda iti kinapatay iti donasyon iti dara. Iti blood donation program iti Kalinga katagtulturi tapno at dalat ta mausar dagita kasapulan nagruna no emergency cases. Manipod DZRK Tabuk City Kalinga, Renzo Joaquin, agipagpadamag para iti Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Renzi. Yan ang ulat mula sa Tabuk. Dumako naman tayo sa Lucena. 11,000 na mag-aaral ng Quezon High, maari pang madagdagan sa mga susunod na linggo. Ang detalye ng balitang ito mula kay Carmi Isles. Inaasahang madaragdagan pa ang 11,000 na mga mag-aaral ng Quezon National High School sa mga susunod na linggo ayon kay Principal 4 Jessie Vasquez. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Lucena, sinabi niyang bagamat crowded na ang paaralan ay sisikapin nilang magawa ng paraan at tanggapin pa rin ang late enrollees, alinsunod na rin sa mandato ng DepEd na bawal tanggihan ang sino mang mag-e-enroll. Hinihikayat ni Ginoong Vasquez at ang mga guro ng Quezon High na mag-enroll sa mga National High School na malapit sa kinabibilangang barangay ang mga mag-aaral. Ayon pa sa punong guro, ayaw nilang makompromise ang pagkatuto ng mga ito kung magsisiksikan sa mga silid at ma-overload o sosobra na sa itinakdang oras ng pagtuturo ang mga guro. Ang Quezon High ang pinakamalaking paaralan at may pinakamaraming populasyon sa buong lalawigan ng Quezon. Mula sa RP Lucena, ito si Carmi Isles para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Carmi. Yan ang ulat mula sa Lucena at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog. Northern Samar Anti-Drug Abuse Council nakatanggap ng highly functional rating mula sa 2022 ADAC audit ng DILG. Ang detalye ng balitang ito mula kay Charmaine Perito. Nakakarawat highly functional rating ang Northern Samar Anti-Drug Abuse Council NSADAC sang ginbuhat nga 2022 ADAC audit sa Department of the Interior and Local Government DILG. Ang resulta sa audit ginrelease sa Agosto 22 pinaagi sa Regional Memorandum. 12 naman nga municipal ADAC sa nakakarawat highly functional rating. Allen, Biri, Bubon, Katarman, Gamay, Mapanas, Lapinig, Lawang, Mondragon, San Antonio, San Roque ug San Vicente. Kung makakarawat ano sa nga LGU ADAC sin highly functional rating, karag igpasabot nga exemplary performance ng LGU sa pagpatuman sa mga programa, proyekto ug aktibidad kontra droga. Samtang, tulo naman nga bungto sa norte sa Samar ang nakakarawat moderately functional rating, Lope de Vega, Victoria ug Silvino Lobos. Ang katuyuanan sa ADAC audit para masayuran ang katungdanan sa pagiging epektibo sa mga local ADACs, agod nga mahibaruan ang mga innovations ug best practices. Balita tikang sa probinsya sa Northern Samar, Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Charmaine. Yan ang ulat mula sa Calbayog at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag, Balik Probinsya, Bagong Pag-asa Program o BP2P Assistance Payout. Isinagawa sa bayan ng Cortes, Surigao del Sur. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Mukabat sa 27 ka mga benepisyaryo sa lungsod sa Cortes, Surigao del Sur ang nakadawat og financial assistance gikan sa gobyerno ilawom sa Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program o BP2P. Nasairan nga gitunol ang maong tabang pinansyal pinaagi sa cheque gikan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD isip Transitory Family Support Package. Gipangunahan ang mga aktibidad ni Municipal Mayor Josie Bonifacio
Kauban sila SB members Lydia Gabisay sa Committee on Women and Family, Councilor Hazel Pasok sa Committee on Social Welfare and Services, Mercedes Dumagan, Jovin Rivera, mga personahe sa DSWD Caraga o mga kalahi SIDS personnel and staff. May numduman nga ang Balik Probinsya Bagong Pag-asa program usa ka government program nga nagtumong aron nga matabangan kadto mga nawad-an og trabaho ug napugos nga mobalik sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar tungod sa COVID-19 pandemic. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond, na naulat mula Tandag. Samantala, dumako naman tayo sa Holo. Turnover sa bagong tayong tanggapan ng MBHTE BARM Sulu. Inaasahan na sa lalong madaling panahon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Huwat-Huatin Schools Division Superintendent kinamilili sa Ministry of Basic Higher and Technical Education Halupasug, hikatukmal na kanila hamasamutini inabago gibayan sa MBHT Sulu Division amin piyahin ng sinparinta habang sa more autonomous region in Muslim Mindanao at BARM. Banga doon na bay tayo SDS release, tiyatakaran nila rakuma ni Go Signal, dahil nga regional office, bangko no paragbuson in pag-turnover. Laong i-release, baka sa sila nakapagbisara iba ni Director General June Madde, sila MBHTE Higher Education Halini. Habay ta kaniya himaddi, tiyatakaran pahay ni ina travel order niya dahil kan Minister Mohagar Iqbal, pagkay Director Maddi, inhiparasin Minister bilang wajil niya. Biabay niya rin sa babay ta pahay i-release, in kanakuran nila region, in kakunahan na Makalain, dahil nga Muhammad Ulawi Central School, inakiba ng mga taon nila, ang minasanda-sanda himanti, at awa nag-upis sa salukay hihinang, inagibayan sin MBHT Sulu Division, sabab kakunahan na inipakayon si mga kabataan, habihaon timagna na Inukabi School. Dahil nga RP Holo, inifat maadili Gino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula sa Holo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ang ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas.